Bakit ba, ano ba talaga ang Mindanao, mga kapatid? Ang Mindanao, according to Wikileaks, alam niyo ang Wikileaks? Ito ay nagpalabas ng mga sikreto ng mga komunikasyon, letters, mga conversation, ang Wikileaks pinalabas. Sa US says, ang Amerikano, United States of America, says, unquote, I quote, Wikileaks, United States of America says, Island Mindanao has $1 trillion untapped mineral resources, unquote. $1 trillion dollars ang Mindanao. Yo, saan ito? Okay, I will quote. Ang leak, lumabas ito. Diplomatic document on Wikileaks showed that the United States of America has special interest in natural resources in Mindanao and the ending of armed conflict in the region, unquote. Okay? The United States is producing the Aquino administration's peace effort with the Moro Islamic Liberation Front, including brokering the recent secret meeting between MILF spokesman Al-Haj Murad and President Aquino. Okay? Bakit? Malalaman natin ngayon. Bakit? Ayon sa Wikileaks, ayon sa informasyon nga lumabas, doon sa lupa ng mga Muslim, mayroon doon tinatawag na Ligwasan Mars. Alam yung Ligwasan Mars kung saan? Ang Ligwasan Mars pala is in Cotabato Basin. Ano ang Ligwasan Mars? Nandoon sa Cotabato, mayroong 288,000 hectares. Ang laki. 288,000 hectares is among the area controlled by the MILF. The Department of Environment of Natural Resources, DNR, has already identified natural gas. Sabi niya, may natural gas ang lugar ng mga Muslim. May oil deposit. 3 areas of Mindanao and Insolo Archipelago, and Cotabato Basin, in Davao Agusan Basin, Tawi-Tawi and Sulu. Mayroon daw dito, may natago daw ditong gas and oil. Laki-laki. Okay. Sinasabi pa dito. Dito sa lugar pala itong mga Muslim. Sa madaling sabi, itong tinatawag nila nga deposit sa Pilipinas, pinakamalaking deposit sa Pilipinas, ay nandoon sa mga kamay ng mga Muslim. Kamay ng mga Muslim. So yung mga sakim sa atin, ayaw. Dahil may kasunduan ang government ni Aquino at sa mga MILF, may mayroong share ang mga Muslim. Buti lang nga nakipag-share ang mga Muslim. Buti lang nakipag-share. Kasi kung ako talaga, ayaw ko naman nakipag-share Bakit? Imagine, lupa ng Muslim yan Ninuno sa ninuno, mula for how many generation from the ancestors of the Muslim, Mindanao is owned by the Muslim. This is ancestral land. At ang mga Muslim sa Mindanao, sa Cotabato, mula pa sa mga Japanese, mula pa sa mga Espanyol, mula sa mga Amerikano, hindi nila nasudyod, hindi nila nasakop ang lugar ng mga Muslim. Tapos ngayon, pumayag ang mga Muslim na magpasakop sa Pilipinas, nagpasakop na lang, ay ayaw ang gulo talaga ng mga Muslim, ayaw ng gulo, nagpasakop na lang. Agree na lang na mayroong hatian sa wealth. 40% man dyan sa gobyerno, 60% man dyan sa mga Muslim. Pero he agreed. Ayaw na mga taga Maynila. Gusto nila, hindi bigyan ng mga Muslim. Hindi sila bigyan ng kapangyarihan or yung kanilang batas. Bakit? Kasi kung Muslim na kasi ang lugar ng mga Muslim, Bangsamoro, supposing Lanao del Sur, Cotabato, palagay natin Hulo, Sulu, Muslim ito. Ang unang galit nito, yung nagbibinta ng mga alak Yung nagbibinta ng mga alak, wala yan Talsik yan ng mga alak. Ano pa? Yung nagbibinta ng mga laman. Nagbibinta ng mga laman sa atin, nagbibinta ng mga babae na mababa ang lipad. Yung negosyo na yan, talsik. At saka kung talagang tunay na gobyerno ay Islam, itong nabanggit kong mga lugar, yung mga drug lords, mga drug addict, wala din yan. Tanggal na yan. At si running Presidente Digong nagsasabi later, yung latest lang last sa media, sa TV Patrol, ano ngayon? 5 ngayon? Kahapon, sa 5 ngayon, pizza kwarto sa TV Patrol. Ini-interview si Sir Digong, sabi pa niya, mayroong 3 general
utak ng utak ng drugs sa Pilipinas. Nagtaka ako. Naisip ako, hindi kayang utak yan sa Mindanao? Bakit? Ang daming drugs sa Mindanao, nahuhuli from Lanao del Sur. At hindi ito na nahuhuli. Sinong supporter nila? Punta kayo. Hoy, yung mga NBI, yung mga PDEA, kung tistingan ninyo kung nagsinungaling ako, punta nga kayo ng Marawi City. Mag-hire nga kayo ng isang Maranao na sibilyan at pabilihin ninyo ng shabu. Layo ng isang oras, balik sa'yo, mayroon ng shabu. Kung totoo nyo, gusto kayo manghuli, malaman ninyo, punta kayo ng Marawi City. Magsuhol kayo ng isang Maranao, nga bata, binatilyo, susuhulan ninyo, sabi niyo, magbili ka ng shabu. Bayan mo niyong pera, malayo ng isang oras, kung wala yung dala ng shabu sa inyo. Marami akong kilala doon sa lugar na nasabi ko. Naku, parang daw, parang sigarilyo. Bakit ito dumadami? At hindi ito nahuhuli? Bakit ito? So kayo nakakaalam. Sabi pa ni Presidente Diego na 3 general. Totoo kaya yun? At saka yung mga kidnapper sa atin, hindi maubos-ubos. Mga kidnappers, mga mga hold-uppers, hindi ka ubos-ubos. So inshallah mga kapatid, at least naman ang solusyon nito, kung hindi man siguro BBL, itong federalism. Sana hindi ko sabihin na ako'y nangungumpanya kay Mr. Duterte, pero sa akin, alhamdulillah, at sa aking pamilya, ay Duterte talaga kami. Sa aking mga anak, sa aking mga kamag-anak, Duterte kami. Bakit? Ito lang ang nagtakbo ng presidente na nagsabi siya, ubusin niya mga korap, ubusin niya mga drug lord. Yung ibang presidente dyan, wala eh. Matamis lang mga salita. Patayo ng mga infrastructure, eskwelahan, ay lumang tugtugin na yan eh. Yung infrastructure, yung mga business, trabaho, lumang tugtugin na yan. Ang bagong tugtugin, patayan lahat ng kurap. Patayin lahat ng mga general na kurakot, yung mga general na drug lords, mga pulis ng mga drug lords, mga kidnappers, patayin yan lahat. Yan ang bago. Yan ang bago. Tugtog. So yun ang gusto natin eh, di ba? Hindi yung mga, ang lumang tugtog, edukasyon, pataas yung sweldo, magpahanap ng trabaho sa abroad, ano pa? Magbinta na lang kayo ng saging, okay pa. Masakit na yan. Tayo, nagsasawa na tayo ganyang promise, wala. Hindi namin naramdaman ang totoo lang. Pero maramdaman namin, kahit kami mahirap, matutuwa na lang kami na may general na pinatay dahil kurap. May pulis na pinatay dahil kurap. Mayroong politician na pinatay dahil kurap. Matutuwa kami kahit mahirap kami. Ikaw, mahirap ka pero may pinatay na kurap. Sabi lang talaga namang patayin eh. Ang mga masasamang damo, dapat, ang damo. Pupusin na. So yun ang mga bago po mga kapatid. Pagbuto natin, sabihin natin, gawin nating presidente ang taong umaawit sa bagong tugtog. Ang tugtog niya ay patayin yung mga kurap at tayo mga mahirap, makatikim naman tayo kung ano ang bansang Pilipinas. Dahil nagtitiis tayo dito eh. Sino bang presidente nga nagsabi na uwi na kayong OFW? Dagdagan nila eh. Yung ibang presidente, sila ni Rojas, sila ni Miriam Defensor, sila ni Po, dadagdagan nilang OFW. Pero anong sabi ni Mr. Duterte? Hoy, balik na kayo pag ako yung presidente. Kayo mga OFW. Okay yun Babalik tayo, tapos kain naman tayo ng saging. Mahirap din yun. Mahirap din yun na babalik tayo, tapos kakain naman tayo. Okay lang, basta may saging at kamuti. Sanay naman tayo, Mr. Presidente. Pero ang amin pong gusto, inshallah, ikaw po mag-presidente. Tutuwang-tuwa po kami kahit saging, kamuti at saging ang aming kinakain pag ikaw ang Presidente Duterte. Dahil bago po ang inyong kinakanta. Bago po. Di ba? So yun po mga kapatid, kung sino po magtatanong dyan, sige, maka-Duterte kayo, makaruhas, sige. Basta walang plastik-plastikan, huwag kayong magpasan, huwag kayong titindak-tindak ng pedal, huwag kayong mag-traffic-traffic. O mayroong t-shirt Duterte pala yan. T-shirt Duterte na. Okay, sige. Pamimigay natin, sino magtanong. Tingnan may mga t-shirt kami.